Magandang araw. Salamat sa pagpapanood ng huli at panlimang video namin sa aming series. At ang paksa ito ay ang kahulugan ng diaspora at ang connection nito sa mga OFWs. Ang diaspora ay hindi lamang simpleng pag-alis ng mga Pilipino mula sa kanilang bayan upang makahanap ng trabaho o bagong buhay. Sa kontekstong ito, ang diaspora ay itinuturing bilang patuloy na ugnayang transnasyonal kung saan ang isang Pilipino ay nakabuo ng matibay na koneksyon sa kanyang pinagmulan kahit nasa ibang bansa siya. Hindi nawawala ang pananaw sa pagbabalik kahit ito ay nananatili lamang bilang mithiin. Pinakita rin na ang mga ugnayan sa kultura at bansa ay hindi natatapos sa pag-alis, kundi patuloy na bubuo sa pamamagitan ng mga simbolikong kilos tulad ng pag-uwi at pagpapadala ng suporta sa pamilya. Naisipaliwanag ng pag-aaral na ito kung paano hinuhubog ang diaspora ang pagkakalanlan, emosyon at pananaw ng mga OFW sa kanilang sarili at sa kanilang koneksyon sa Pilipinas. Hindi lamang sila mga manggagawang umaalis, kundi mga mamamayan na aktibong bumubuo muli ng kanilang pagiging Pilipino kahit nasa ibang bansa, na nasa ibang bayan rin. Ngayon, sa ating paksa, ang tanong ay paano na ipapakita ang karanasan ng diaspora sa mga OFW batay sa kanilang dahilan ng pag-alis, koneksyon sa bayan at epekto ng kanilang pagkatao. Ang unang punto ay ang pagbuo ng identidad at kultural na koneksyon. Ang mga Pilipinong nanirahan sa ibang bansa ay hindi tuluyang napuputol ang ugnayan sa Pilipinas. Sa halip, sila ay bumubuo ng transnational identity kung saan ang kanilang pagka-Pilipino ay naipapahayag sa pamamagitan ng wika, tradisyon at paniniwala. Sa partikular, ipinapakita ng idea ng Born Again Filipinos kung paano ang mga Pilipinong ipinanganak o lumaki sa ibang bansa ay muling tinutuklas ang kanilang pinagmulan sa pamamagitan ng pag-aaral ng wika, pagbalik sa Pilipinas, at pagkikilahok sa mga aktivismo at cultural celebrations. Ang pangalawang punto ay ang ugnayang emosyonal at simbolik ng pagbalik. Isa pang mahalagang aspeto ng diaspora ay ang diya ng pagbabalik. Ang pag-uwi sa Pilipinas ay nagiging simbolo ng tagumpay, pananabik, at minsan ng pananagutan. Kahit hindi lahat ng OFW ay aktual na nakakauwi, nananatili sa kanila ang isipan ang myth of return. Ang idea na ang balang araw ay babalik sila sa kanilang bayan. Sa mga hindi nakakabalik, ang remittance at pagdala ng nagsisilbing konkretong paraan ng pagpapatuloy ng koneksyon sa pamilya at sa bayan. Ngayon, ang pangalawang punto ay diaspora bilang political at kultural na aktor. Hindi lamang pang-ekonomiya ang ambag ng mga OFW, ang mga OFW ay itinuturing na transnational constituents na may kakayahang makaapekto ng politika ng Pilipinas sa pamamagitan ng absentee voting at impluwensya sa mga kamag-anak sa Pilipinas bilang mga ilang metod na nagkakaroon sila ng tinig sa mga usaping pambansa. Kasabay nito, umusbong ang mga organisasyon gaya ng Migrante International na naglalayong protektahan ang karapatan ng mga OFW at itulak ang mga panukala gaya ng divorce bill upang sagutin ang mga hamon sa buhay migrante. Ngayon, sa pang-apat at huling punto ay ang panitikan at personal na pagsasalaysay sa karanasan ng diaspora. Ang diaspora ay hindi lamang pisikal na karanasan, kundi emosyonal at simbolikong dinadala ng katawan at katahimikan ng mga migranteng Pilipino. Sa mga akdang pampanindikan, lumilitaw ang gutom bilang simbolo ng pagkawala at sakripisyo, habang ang katahimikan ay nagiging taktika upang labanan ang pag-aapi at neokolonismo. Makikita dito kung paano ang wika at pananahimik ay naging anyo ng paglaban, pag-angkin ng identidad at pagtatanggol sa sarili sa kabila ng pananakop ng banyaga. Ngayon, sa lahat ng pinag-usapan natin, ano ang koneksyon nito sa ating topic sa unang slide ng itong presentasyon o video? Makikita natin na ang diaspora ay hindi lamang pag-alis mula sa sariling bayan, kundi isang aktibong proseso ng pagbuo ng pagkatao, emosyonal na koneksyon at political na pakikilahok ng mga Pilipino sa ibayong dagat. Sa kabila ng distansya, pinatutunayan ng mga OFW na ang pagiging Pilipino ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na presensya, kundi sa pananatiling buhay ng ugnayang kultural, emosyonal at pampolitika sa bayan.
Sa ganitong paraan, ang diaspora ay nagiging tulay hindi lamang sa pagitan ng mga lupaing magkalayo, kundi sa pagitan ng nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan ng mga Pilipino. Ito ang huling episode natin sa ating series. Salamat sa pakikinig at pagpapanood at sana iyong aral masaya.